Welcome to Marikina, the city of good character and endless discoveries. Dito sa pusong silangan ng Metro Manila, bawat kanto may kwento, bawat lugar may history, at bawat landmark ay may sariling charm. From the towering Marikina Clock Tower, the vibrant Marikina Sports Center, and the world's famous Shoe Museum, to the historic Kapitan Moy, the refreshing Marikina River Park, and the serene of Our Lady of the Abandoned Parish, and the peaceful Freedom Park. Dito, buhay ang kultura at tradisyon. Discover the places that showcase our history, enjoy the parks that bring peace and leisure, and feel the energy of a city that celebrates its culture, creativity, and community every single day. Tara, samahan niyo kami as we explore the stories, beauty, and vibrant spirit of our beloved city, the city of Marikina. Marikina Shoe Museum. Ang Marikina Shoe Museum, nakilala noon bilang Footwear Museum, ay binuksan sa publiko noong February 2001. Ang mismong gusali ay may mahabang kasaysayan. Dating kuwartel noong panahon ng mga Kastila, naging jailhouse noong American era, at naging storage facility bago ito tuluyan gawing museo. Makikita rito ang mahigit 8,000 pairs ng sapatos mula sa mga kilalang personalidad kabilang ang napakaraming koleksyon ni dating First Lady Imelda Marcos. Nakilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalaking shoe collection sa buong mundo. Pero higit pa sa sapatos, ipinapakita ng museo ang high-quality craftsmanship ng mga Marikenyo na siyang nagpatanyag sa lungsod bilang shoe capital of the Philippines. Kapitan Moy na opisyal na tinatawag na bahay na bato ni Don Renyo Kapitan Moy Guevara ay tinayo noong 1780s. Ito ang itinuturing na birthplace ng showmaking industry ng Marikina. Dito ginawa ang kauna-unahang pares ng sapatos ng lungsod taong 1887 sa pangunguna mismo ni Kapitan Moy kasama ang unang grupo ng lokal na sapatero. Noong unang panahon ng Kastila, ang bahay ay naging meeting place ng mga lider ng barangay at mga prinsipalya. Kalaunan, naging opisina ito, school building at cultural center. Dahil sa malaking ambag nito sa ekonomiya at pagkakakilanlan ng lungsod, diniklara ito bilang National Historical Landmark. Ngayon, preserve ang bahay at ginagamit bilang venue ng cultural performances at events. Marikina Sports Center. Binuksan noong 1980s, ang Marikina Sports Center ay dating kilala bilang Rodriguez Sports Center. Ito ay may Olympic-sized track oval, indoor gymnasium, swimming pools at multi-purpose area na ginagamit para sa sport clinics, competitions at citywide celebrations. Noong 2005, dito ginanap ang opening events ng Southeast Asian Games, kung saan maraming international athletes ang dineploy dito para sa training at warm-up sessions. Ngayon, isa ito sa pinaka-accessible at pinaka-well-maintained sports facilities sa Metro Manila. Ginagamit araw-araw ng mga residents para sa jogging, zumba at training. Marikina River Park. Ang Marikina River Park ay isang 11-kilometer linear eco park na nagsimula ang major redevelopment noong 1990s sa ilalim ng Marikina Rehabilitation Program. Noon, ang ilog ay kilala sa pagiging marumi at prone sa pagbaha. Pero dahil sa flood control engineering, massive cleanup at urban planning, naging isa ito sa pinakamalinis at pinakamagandang ilog sa Metro Manila. Ang River Park ngayon ay may bike lanes, jogging paths, garden, picnic grounds, and event spaces. Dito ginaganap ang Region Festival, River Festival, at Shoe Bazaar.
Isa rin itong model project na bine-best practice ng ibang LGUs pagdating sa disaster, preparedness at sustainable development. Ang Marikina Clock Tower ay hindi lamang isang istruktura na nagpapakita ng oras. Ito ay isang prominenteng sagisag na matatagpuan sa mismong puso ng lungsod malapit sa makasaysayang City Hall. Simbolo ito ng pananaw at adhikain ng Marikina, partikular ang diwa ng madisiplinang Marikenyo, kung saan lubos na pinahahalagahan ng bawat sandali ng oras, kalinisan at kaayusan sa pamumuhay at pamamahala. Ipinatayo ito bilang isang nagbabantang paalala sa lahat ng Marikenyo na ang pagpapahalaga sa oras ay katumbas ng pagpapahalaga sa sarili at komunidad. Ang disenyo nito na mataas at kapansin-pansin ay sumasalamin sa katatagan at ambisyon ng lungsod na maging isang modelong komunidad. Noong early 2000, isinagawa ang malawakang renobasyon at pagpapaganda sa buong paligid ng Clock Tower. Layunin ng proyektong ito na gawing mas kaaya-aya at accessible ang sentro ng lungsod para sa mga naglalakad, pedestrians at mga mananalakay o commuters. Sa pagbabagong anyo na ito, nagkaroon ng mas malawak na espasyo ang mga tao upang mag-abang, makipagkita o simpleng magmasid sa daloy ng buhay sa Marikina. Sa pagdating naman ng dilim, nag-iiba ang mukha ng tower. Ang espesyal na pag-iilaw ay nagbibigay ng makulay at masiglang atmosfera sa city center, na tila nagiging isang higanteng parola ng lungsod. Hindi man ito kasing edad ng mga sinaunang historical na gusali sa bansa, matagumpay itong nagsisilbing modernong icon na madalas gamiting tiyak na meeting place at isang mahalagang orientation point para sa mga bagong dating at maging sa mga matagal ng residente. Ang Clock Tower ay patuloy na naninindigan, hindi lamang bilang tagapagbigay ng oras, kundi bilang saksi at tagapagpahiwatig na tuloy-tuloy na pag-unlad at disiplina sa Marikina. Ang Freedom Park ay nasa harap ng Marikina City Hall at nagsisilbing civic center ng lungsod. Dito madalas kinaganap ang flag ceremonies, public gatherings, cultural shows, trade fairs at Christmas lighting events. Nagsimula itong maging public open space noong late 1990s, kasabayan ng urban renewal program ng lungsod. Dinisenyo ito bilang accessible green space para sa lahat, students, families, and senior citizens at government workers. Sa paligid nito, makikita ang City Hall, Justice Hall at iba pang pangunahing opisina, kaya naging important civic landmark ito. Our Lady of the Abandoned Parish o OLA. Ang Our Lady of the Abandoned Parish o OLA ay tinatag noong 1572. Mas matanda pa kaysa mismong Marikina bilang bayan. Kilala ang imahe ng mga berhen dito dahil sa mga kwento ng milagro at proteksyon sa mga residente, lalo na tuwing panahon ng kalamidad. Ang simbahan ay may Baroque-inspired architecture, makakapal na adobe walls, elegant facade at centuries-old religious artifacts. Noong 2007, diniklara ito bilang National Shrine dahil sa malalim na debosyon at historical importance nito. Isa ito sa pinakadinadagsang pilgrimage site sa silangan ng Metro Manila.